Magandang panahon po sa inyo mga ka-tax. Ito po ang inyong ka-tax ATM na nagsasabing mabuhay po ang mga bayaning totoo, ang mga taxpayer. Pag-aralan po natin sa araw na to, February 17, 2012. Isa pang liham na ipinadala ko po kay Kim, Nelson at Estela. At pinadala ko rin po ito sa opisina ng ating mahal na presidente. Kung walang korap, walang mahirap. Sa Tanod Bayan at kay Mr. Cesar Purisima, ang sekretary po ng DOJ. Sa liham ko pong ito, mababasa po ninyo na hinihiling ko dito sa mga BIR officials na ito na ako po ay turuan para sa kapakanan ng taong bayan. Ang sinasabi ko po rito, ako po ay hindi commissioner ng BIR under Section 4 po. Ayan, napapansin nyo po, ang Section 4 ng Tax Code ang may responsibilidad na mag-explain at mag-interpret po ng tax code ay si commissioner lamang at wala pong karapatan si ka-tax. So, sinasabi rin po sa Revenue Regulation V-1 na ang auditor certificate must state and answer the following questions. Ito po. Letter A, tax amount. Degree of consanguinity ng taxpayer dun sa auditor. Kung nabayaran ang buwis ng tama ng taxpayer na inaudit ng auditor. At kung mayroon pang unpaid na babayaran ang isang taxpayer. Ito po, hindi po yan hindi po pinatutupad. So, nagtatanong po ako, ano po ba ang dapat na content ng auditor's certificate? Kasi po, yung auditor certificate po natin ngayon ay hindi po alinsunod sa batas. Ang auditor certificate po ay alinsunod sa GAAP. Sabi nga ng kagalang-galang na Nestor Valeroso, ang current na Regional Director ng Makati, ang generally accepted accounting principle daw is an art. Anak ng pitong kuba. Sa tagal ng panahon na ginagawa nating accounting, art lang pala yung ginagawa natin. Samantalang itong pinagagawa ng itong batas na to ay law. Tax accounting is a law. Ito po ang patunay na ang tax accounting is a law. Ayan. Section 257B3 ng Tax Code. Kaya lang po, hindi po ako pwedeng mag-imbento ng laman ng auditor certificate. Kaya minabuti ko na hingin ang katalinuhan, ang tamang content ng auditor certificate. Kaya ako po ay gumawa ng sarili ko at pinako-confirm ko po sa BIR. Ito po ba ay tama? Ayan. Ito po yung auditor certificate na ginawa ko na inaakala ko na magiging tama ayon sa RRV-1 at sa Section 257B3 ng Tax Code. Ayan po, basahin po ninyo. Dito po, maliwanag na sinasabi ko na dapat na i-conduct ng auditor hindi in accordance with the generally accepted accounting principle, kundi in accordance with the National Internal Revenue Code. Mamaya malakikita nyo kung ano sagot ng BIR. Matutuwa kayo sa sagot. Tapos po, dito, pina-affirm ko sa auditor na nakita niya po ang mga proper evidence na makakasagot po dito sa sinasabi ng RRV-1. Ayun. So, ito po, sinabi ko na rin dito kung ano yung responsibility ng auditor at ano yung kanyang dapat i-affirm. Ayan po. Ayan. At sa huli,
Sabi nga ng Section 257B3, ang kailangan po certification, hindi opinion. Kaya ang ginawa ko po, sabi nga ng Section 269 ng Tax Code, dapat po yung certification ay mayroong pong under the penalty of perjury. At sinesertify ng auditor ang audit na ginawa niya. Hindi siya nag-i-execute ng opinion. So ito po, yung iba po, kinopya ko na. Ayan. Pangalawa, humihingi rin po ako ng konfirmasyon sa BIR Commissioner, Deputy Commissioner Stella at Deputy Commissioner Nelson kung ito pang statement of management responsibility for tax return and financial statement ay naaayon po sa kanyang interpretasyon. Ayan po. Ayan. Okay? Tapos sinabi ko rito kung ano-ano yung hinihingi sa management ng batas. Ayan. Nakita niyo po yan. Ayan. Dahil gusto ko po na sumunod sa batas, dapat po yung aking isasubmit. Ayan, sabi ko rito na yung auditing firm ang nag-examine ng tax return. At lahat po ng tax returns na sinasabi ng B-1, RRB-1. Ayan. At ito po ay in accordance with the National Internal Revenue Code. At sinasabi ko rin po rito na siyempre, hindi naman pipirmahan ng mga presidente at saka ng CFO at saka ng CEO, treasurer or accountant yung audited financial statement kung hindi po ito inirekomenda ng auditor. Ayan. So, sinulat ko rin po rito na dapat na gumawa po o i-confirm nila Nelson, ni Estela at saka ni Kim yung itong ginawa ko. Ayan. Sulat ako ng sulat sa kanila. Ayan, ito po yung ginawa ko. Ang tagal-tagal po nilang sumagot. So, tingnan po natin kung ano yung sagot. Ayan. Isang page lang po yung sagot sa dami ng sinulat ko. Ayun. Ito po yung sagot ng kagalang-galang na Nelson Aspe. Nakakalungkot po yung sagot niya. Kasi sabi niya rito, the subject of the follow-up is your, etc., etc. Relevant revenue regulation concerning statement that must be contained in the auditor certificate and statement of management responsibility accompanying tax return and audited financial statement requesting to be allowed to pay appropriate penalty. Yun yung sabi niya, no? The subject follow-up in your legal, etc., requiring applicability, relevant, considering, etc., etc., inulit lang to. The content and format of management responsibility, ito raw ang pinagagamit. A copy of, binigyan niya tayo. So, para doon sa management, ito po, management responsibility, ito po ang gagamitin natin. Ayan. Okay? Pero, ang nakakalulungkot ito, for the auditor certificate at this time, we have not issued any revenue issuance prescribing the information that must be contained therein or specific format to be followed in the preparation of the same. Ayan. Alam naman natin na pagdating sa penalty, ang ginagamit nila is Revenue Memorandum Order 1920-07 na sabi nga rito na pwede pong i-compromise ang mga criminal penalty. Ngayon, ito nakakalungkot nga ito, no? Samantalang, itong auditor certificate, maliwanag na sinasabi rito sa batas. Ayan po, yung batas po na nagsasabi, eto, RR, ito daw po yung dapat na i-perform ng auditor at ito po yung batas na nagsasabi kung anong dapat na content. Actually, ilang taon na pa itong batas na to? Meron tayong 1977 tax code, meron tayong 1997 tax code. Nakakalungkot. Isang siglo na BIR, hindi pa rin po sila nakagawa ng auditor certificate. Nakalulungkot. Nalulungkot po ako. Auditor certificate lang. Aabutin po tayo ng another 100 years pa. Sana wag naman pong umabot pa ng 100 years. At sana
ito pong mga taga-BIR, sumunod na po. Gumawa na po kayo ng auditor certificate na pang-tax lang. Ito po'y pangangailangan na ng panahon para maiwasan po natin ang corruption sa BIR. Kung walang corrupt, wala pong mahirap, sabi ng ating presidente. Kaya ako po'y nananawagan sa kagalang-galang na Nelson Aspe, kagalang-galang na Kim Henares, at sa opisina po ng Department of Finance na baka naman pwede kayong, kung hindi nyo kursunada itong ginawa ko pong auditor certificate, baka pwede naman ninyong gumawa talaga ng pang-tax code para po yung ipapile namin sa inyo sa 2012 in accordance na po with the tax code. Pwede po ba yun? Mahirap po bang gawin yun? Kung mahirap po, baka pwede namin kayong tulungan. Available po kami na magkaroon tayo ng dialogue at magkita-kita po tayo para po sa ikauunlad ng bayan. At para sa mga taxpayer po, kami po ay willing na tulungan kayo sa paggawa ng inyong tax return na in accordance with the tax code. Opo, magtulungan po tayo. So, dadahan-dahanin ko lang po ito para mabasa ninyo at hinihikayat ko po yung sinong mga makabayang taxpayer dyan na baka naman pwede nating encourage itong si kagalang-galang Nelson, Estela at saka itong si Kim na gumawa na ng regulasyon. Ano po ba ang dahilan? Bakit na-delay? Kulang po ba kayo sa tao? Kulang pa kayo sa pera? Ano bang kulang? Tulungan nyo naman po kami. Gusto naming maging tax compliant. Gusto namin na wala ng letter of authority. Gusto namin wala ng mission order. 11 o'clock na at wala na pong letter notice. Tulungan nyo po kami. Maraming salamat po. At ito pong uli yung Tax ATM. Meron po kaming libreng service na Seek a Tax Opinion. Lahat po ng taxpayer sa buong Pilipinas, pwede pong mag-avail nito. Libre po yan. Kaya lang po, yan po ay pwede nyong i-avail once in a year. Thank you po. Maraming salamat.